na isinisiwalat po kay Senador Chis Escudero versus kay Martin Romualdez. Ang tanong natin, bakit yung kay Chis Escudero mukhang hindi pinansin ho, mga kababayan? Di po ba? Naisingit ko lang ho yan. Ano po? At ngayon, rekta, pumunta na po tayo doon sa tatalakayin natin sa araw na ito, mga boss chief amo sir. Nako, eto po. No? Bumaba na talaga si Leviste. Dito po kay Secretary Ralph Recto. O eto mga kababayan. Sa mga post ko. Ayan. Fresh na fresh po. Ito kaninang alas 6 ng hapon, mga boss chief amo sir. Pakinggan at tignan natin kung ano yung mga sinasabi nung anak ni Loren Legarda, mga kababayan. At take note po merong ano dito, mabigat na sagot si Ralph Recto mamaya po, no? Isa-isahin natin. Ang collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Totoo naman! Di ba? Hindi kasi, mga kababayan, ito pong si Leviste, kung matandaan nyo po, nung isang araw, nag-post ho ito ng AI. Oho, AI! Rektahan ko ng sinasabi po, AI yung ipinost ni Leviste. Sino po sa inyo ang nakakita na nun? Para doon sa hindi pa nakakakita, alisin ko lang ito panandali, mga bossing. Tapos gusto ko ipakita sa inyo yung mismong AI na ipinost nito pong si Leviste. Ayan mga kababayan, lakihan ko Saan ka ba naman nakakita ng kamay na ganyan ho? Di ba? Saan ka naman nakakita ng ganyan na kamay? Kalahati, yung kalahati, ganun tayo kalahati, ganyan. Saan ka naman nakakita? May tato si Ralph Recto, mga boss chief amo sir. At ito ho ay pinost mismo nung baliw, ni Leviste, nung anak ni Senadora Legarda. Asan pa dito? Madami ho mga kababayan Madami. Di ba? Madami na indikasyon na AI. Tingnan mo nga yan, no? Na AI. Dito mismo sa litratong ito na ipinapakalat ni Leviste, mga boss chief amo sir, mga kababayan, nag-comment si Secretary Ralph Recto, mga boss chief amo sir, ng the guy is crazy. Nakita ko yun. Lalo na kung hindi pa burado. Yun yung tingin ko na sinasabi po nitong si Leviste. Ngayon, ituloy ho natin mga kababayan. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected Parang gusto mo sabihin magnanakaw si Recto si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. Putang ina, magpapaliwanag. Inay-ay mo na nga lang yun. Tapos gusto mo pagpaliwanag agad. Ganyan po ang sistema ng mga DDS, mga kababayan. Ano ho? Ganyan ang sistema ng mga DDS. Gagawa ng AI tapos ang gusto nila magpaliwanag agad yung tao. Ang gagaling ho, mga boss chief amo sir. Same lang din po nung ginawa nila Roque, no, kay Pangulong Bongbong Marcos. In-AI po yung sumisinghot na ganon, tapos ang gusto aksayahin ang oras ng Pangulo sa pagpapaliwanag. Ganyan ang style ho nila, mga boss chief amo sir. AI, gagawa ng AI, tapos kailangan mong magpaliwanag. Gago ba itong mga ito? May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Uy, gagi. Hindi lang si Recto may sabi nun. Pati ang Department of Energy. Di ba? Pati ang Department of Energy, ang sinasabi, posible, maaari o pinagbabayad ito pong si Leviste ng 24 billion pesos ho, mga kababayan, dahil dun sa hindi pagtupad sa 100% ng sular-sular niya at 2% lang po, mga boss chief amo sir, ang nagawa nung sular-sular niya, mga kababayan. Dapat nga itong mga panahon na ito, mga boss chief amo sir, na nangangailangan ng krudo ang Pilipinas, no, nagkakaroon ng krisis sa Pilipinas,
Yung sular-sular niya, ang isa sa posible na sumalba sa Pilipinas o mga kababayan para hindi kinailangan ng malaki ang krudo. Pero ano po, wala. At ako ho ay naniniwala na ginawa ni Lebiste, ipinantakip yung issue dito po kay Yusek Cabral, yung pag-agaw-agaw niya kasi nga para matakpan yung sinasabing hindi niya pagtupad doon sa 100% na gagawin sana nung sular-sular niya. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. Uy, DOE, wala daw katotohanan yun. Di ba, naalala nyo mga kababayan, ang sabi ng Department of Energy, palagi silang nagpapadala ng notice dito kay Promilkid. Simula pa lang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon siguro ni dating Pangulong Duterte, hindi pinapansin. Hindi walang sinasabi. Ano po? Kasi siguro dahil nga kaibigan nila ang mga Duterte. Pero nung kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi na uubra at hindi na palalagpasin yung mga ganyan nila. 'Di ba, Jenny Ramos? Oh, Mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula sa mga susunod na mga sasabihin ni Lebiste, mga kababayan, panigurado ako, wala nang maniniwala. Biruin mo naman, AI. Kung ano-ano yung mga sinasabi. Yung Cabral Files na. Nasa na? Putang ina. Nasa na yung Cabral Files na yon? Wala na. No? Kasi hindi nag-click. Ngayon, eto naman. Lipat sa iba naman po. Etong bata na to, mga kababayan, hanggat po may issue sa Department of Energy na kinakaharap, hahanap at hahanap ng maibabalandra para matakpan lang po yung mga issue niya doon sa kanyang solar mga bossing. Kaya ngayon ang inaano niya, ang niyayari niya si Ralph Recto naman po. lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa Sus, may mga nagsasabi, tatakbo, gusto mo daw maging gobernador ng Batangas. Kapal moks, boss, ha? Kapal moks. May kinakaharap ka pa nga na issue doon sa sa DOE, doon sa solar mo, tapos trip mo pa tumakbo ng pagka-gobernador sa Batangas. Makapal ang mukha kapag kaganon ho, mga bossing. No? Tapos ang sinasabi, ano sinasabi ni Leandro Lebiste ho, mga kababayan? Siya daw po ang makabagong politiko. Pero tingnan nyo naman po, alisin ko lang yan, ibabalik ko din ho. Tingnan nyo naman ang mga estilo at galawan din ng Leandro Lebiste, mga kababayan. Yan po ba yung sinasabi na makabagong politiko? Epal din, mga bossing. Oh, ang hilig bumanat, bumatikos na dapat po hindi nilalagay yung mga pangalan, ganito, ganyan, doon sa mga ipinapamigay. Bakit ganyan? Meron din mga pangalan ninyo, Lebiste, Legarda. Oh, lumang galawan din ho ng politiko. Itong si Lebiste, mga kababayan. Oh, anak ng putek, pati bola ba naman? Sila Yorme kapag kayon sa Maynila ho, mga kababayan, ha? Ako talagang pinanganak ng Tondo, Maynila. Sila Yorme pag nagpamigay, meron naman po talagang pangalan, no? Donated by, dati Bansay Nieva, yung mga ganyan. Tapos Isko Moreno, sa court lang. Pero may kasamang mga bola yun. Iba kay Lebista, pati bola ho, mga kababayan, meron pang nakasulat na lingkod Legarda, Lebiste. Ibang klase, ano ho? Oh, John J. Jason, shout out sa iyo. Ituloy natin sa Lebiste. sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At Okay. hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Ang nakikita kong style ho nito, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo hanggat hindi nalulusutan po
yung issue, yung sinasabi ni Jenny Ramos, bayaran niya muna ang utang niya sa solar bago magbalak tumakbo sa Batangas. Hanggat hindi na-solve nitong si Leviste, yung problema niya o yung issue niya doon po sa solar, mga kababayan, patuloy-tuloy itong maghahanap ng ipangtatakip po o bibiktima ng tao at gagamitin yung tao para ipantakip at hindi mahalata, hindi ma-realize ng tao na meron siyang issue doon sa pinapabayaran na 24 billion, mga boss chief amo sir, ng Department of Energy.